Ang San Jose de la Hican ay matatagpuan sa bayan ng Rojas Oriental, Mindoro. Isa ito sa mayroong yamang dagat na kung saan ang siya ring pinagkukuhanan na makakain at hanap buhay ng mga taong nakatira dito. At upang mas malaman namin ang kasaysayan ng Dalahican, nakipagpanayam kami sa ilan sa mga matatandang matagal nang naninirahan dito. Parula. Pwede po ba namin malaman kung ano po yung pangalan nyo, yung edad po? Ako ay si Charlie Cloud. Pinanganak ako ng May 5, 1949. Anak kita, Goro Dison, 73 years old. Kayo po ay gaano na po katagal na naninirahan po dito? Since my birth. Yung about po sa history, pwede po ba namin malaman yung kaalaman ninyo simula po nung dumating kayo sa lugar na ito hanggang sa panahon po ngayon? Sa kasaysayan noon, kami ay namaliit pa kami mga pamangkin kong yan. Kami ay taga-hilala ng sarap, taga-pangisda. Ngayon ay nagsipaglaki na, yung nagsipagdalaga na sila, nagkariwalay na kami magkapansan dahil maghahanap nga ng mga kinabukasan. Ganun. Pwede po namin malaman kung ano po yung mga kaalaman nyo patungkol po dito sa inyong lugar po na inyong kinalakihan. Itong lugar namin ay siguro 1952 ako pinanganak. Mga 5 years old pa lang ako. Yung bahay dito limang piraso pa lang. Tapos dito noon, ang hanap buhay dito ng mga tao ay yung pukot, yung salap-salap. Maraming isda dito noon, nahuli. Tabi-tabing dagat lang ay daming huli ang mga nagapukot na yan. Buhay pangingisda po ba is nakakatulong sa taga dito po? Oo, naman. Kasi pag umaga, nakakatuwa nga eh. Parang pista ang playa. Pag lumating yung isang bangka, ay usungan namin yan patabi. Ngayon, ang gawa naman ng may-ari, bibigyan kami ng tig-2 isda. Bawat isa, kung ilan kaming tao, bigyan kami ng tig-2 isda para may pang-ulam kami. May iba pa po ba kayong kaalaman patungkol sa lugar na ito kung bakit siya naging Dalahican o... Parang itong Dalahican, tinawag na parang may part sa yung pagsampa ng pawikan. Bisaya, Darahican. Hindi Dalahican. Pinaganda na namin ngayon ng Dalahican, pero Darahican ito. Nagdara dito ang pawikan, kaya naging Darahican. Pero kamusta naman po yung pamumuhay po ninyo dito? Wala kang problema na iniisip na parang lang, isi-isi lang noon. Hindi kami naghahanap ng yung may mga upuan kami, may mga gamit ka, wala akong gamit, wala noon. Hindi mo hinahanap na yung mga sa hirap ng buhay mo. Yung patungkol po sa parola, may alam po ba kayo? Ayan ang hindi ko alam kasi wala ako dito na nangyari dyan sa parola dyan. Sa gilid na yan. Parola po pala. Parula ito. Ano pong yung kwento po baga patungkol dyan? Ang kwento dito, noon ay may nagmamay-ari. Nalaman namin na itong parula pala na ito ay hindi pala ito pwedeng patutuluhan. Kasi ito ay timberland. Okay. May isang tao ditong pribado na nagkaroon ng hawak na titulo. 2023, tapos na, wala kami kaso. Linis na. Okay. Aksyon ngayon ay kami ay pupunta ng DNR para ilapit na ito ay ipa-relocate na. Yan parula na yan. Bago lang rin yan, parang mga 20 years na rin siguro or mahigit pa. Inilagay dito sa dahilanan, ito ay dulo ng Rojas ng dito dumadaan ang mga barko, mga kung ano-anong sasakyan dyan. Parang kaya nilagyan ng parula yan, parang palatandaan. Katulad yan, noong kapitan ng asawa ko, may naglaot na taga Sukuro ba yun or Bansod? Siraan sila, napadpad. Ay may radyo kami. Nagradyo, narinig namin na humihingi ng tulong. Dito kami sa dulo ng parula. Ang sinagot ng asawa ko na, sige, kami ay magsindi ng
ng palapa. Mag-aagawa kami ng ilaw ng barn, yung sunog. Opo. Parang sila ay pumunta doon sa amin. Siyempre, naawa rin kami sa kanila. May mga tao doon na nagutuman, basa sila. Kapitan asawa ko. Ako naman, nag-init ng tubig para handaan sila ng kape at naglugaw. Yun ang aming gawain dito noon. Basta't itong parula na ito, yan ang palatandaan. Parang landmark. Pero yung parola po na yan is matagal na po talaga siyang nadyan lang sa baybay. Oo, itinayo talaga yan ng kano ang nagpagawa niyan. Ngayon, yan ay natumba ang parula dahil Opo. sa dagat na ito na itong siwol hindi natapos. Kaya maraming mga dyan ang nakain ng tubig. Doon nagsimula ang parula na tumba. At hanggang ninakaw na lang yung battery ng parula na yan na inilagay nila yan. Malaking battery yun eh. Pinupuntahan na niya ng kano dyan eh. Parang every, hindi ko lang alam kung yearly ba siya pumunta dyan. Sinicheck niya yan. Nung huli na, hindi na napuntahan kasi yun nga, nakasira na. Bukod po sa dito sa lugar ninyo, may iba pa po bang pwedeng puntahan o pwedeng kumbaga po maraming pwedeng malaman yung tao tungkol sa lugar na ito? Mayroon dito sa mga lalawan, mayroong ano dyan eh. Yung mayroong tulay dyan na parang resort. May iba pa po ba kayong pwedeng maikwento po, ganyan, bukod po sa Ay, yung mga tao, story? yung mga tao dito, yung katulad ng mga fish vendor, Opo. siyempre walang hanap buhay. Mapunta yan na sa bayan, sa palengke, mag-akumpra yan ng mga tuyo, at mga kung ano kung makikita nila isda doon sa palengke, dadalhin din dito ibinta sa mga tao. Para may kita rin yung ano, at saka may pangkulam din ng mga tao dito. So yung buong Dalhican po talaga is yung kumbaga parang history niya po talaga parang nagpo-focus sa pangingisda. Oo, Sa mga- pangingisda. Yun po talaga ang ano. Bukod sa mga salitang ating napakinggan patungkol sa parola, ito rin ay isa sa bakas ng nakaraan na kung saan nagpapatunay na ang lugar na ito ay tunay ngang makasaysayan. Ang dalahican ay talaga nga namang may angking kagandahan. Ang tanawin ay nakakamangha at ang simoy ng hangin ay kay sarap sa panglanghap. Makikita rin sa mga tao na hindi lamang sa kapwa ibinibigay ang pagmamahal at respeto, kundi pati na rin sa kalikasan na kanilang patuloy na inaalagaan. Sa lugar kung saan ang bayanihan ang siyang pundar ng kapayapaan, nagmula sa maliit na grupo ng mamamayan hanggang sa naging isang ganap na kapitbahayan.